Tiningnan ng security guard ang aking Dolby taong gulang na Toyota Tamaraw FX na parabang ito ay mantsa ng kalawang sa isang wedding dress. Pagkatapos, tiningnan niya ako sa parehong paraan. Nasa likod po ang pan-service entrance, sir. Sundan niyo lang po ang eskinita sa likod ng gusali. Doon po kayo ituturo ng mga taga-kusina kung saan ibababa ang mga kagamitan para sa catering. Naupo ako roon saglit, mahigpit na nakahawak sa manibela, nakatingala sa kumikinang na gintong mga letra na bumabaybay sa pinto ng Maynila sa tapat ng malinis na marmol na pasukan. Ang hotel ko, ang marmol ko, ang gintong mga letra na personal kong pinili mula sa 73 iba't ibang font samples, ngunit hindi alam iyon ng batang ito na may bagong uniforme ng seguridad at clipboard. At may isang bagay sa akin ang nagpasya na hayaan na lang. Ang pangalan ko ay Ramon Diaz. Ako ay 52 taong gulang at nagmamay-ari ng 47 hotel sa buong Pilipinas, kasama na ito. Ngunit ngayong gabi, isa lamang akong kuya na dumalo sa engagement party ni Marco sa aking sadyang hindi kapansin-pansing Tamaraw FX, nakasuot ng khakis at polo shirt sa halip na ang aking nakasanayang Armani. Alam ko kasi noon pa na ang tunay na yaman ay bumubulong habang ang kawalan ng seguridad ay sumisigaw at ang luma kong Tamaraw FX ang naging paborito kong paraan upang gumalaw sa mundo nang hindi napapansin. Hinahayaan ako nitong makita kung paano talaga tumatakbo ang mga hotel ko kapag wala ang boss. Ngayong gabi, mas marami akong malalaman na katotohanan kaysa sa inaasahan ko. Si Jason, ayon sa name tag niya ang security guard, ay nagdidirekta na ng isang Lexus S-Class patungo sa valet station. Ang pamilya Valmonte. Walang duda. Kilala ko si Elena Valmonte sa mga pahina ng lipunan. Nakataas ng sobra ang baba niya na parabang nakikita niya na ang panahon bukas. Inalalayan siya ng kanyang asawang si Ricardo palabas ng kotse na parabang gawa siya sa spoon sugar habang ang kanilang anak na si Bea, ang magiging hipag ko raw, ay lumabas sa kabilang panig na nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kinikita ni Jason sa loob ng 6 na buwan o 3 taon. 3 taon na kaming hindi nag-uusap ni Marco. Simula noong araw na tumanggi akong pautangin siya para sa isa pa niyang nabigong negosyo. Tinawag niya akong walang puso. Sabi niya, mas mahalaga sa akin ang pera kaysa sa pamilya. Ang kabalintunaan ay 4 na beses ko na siyang sinagip noon, ngunit ayaw niyang marinig iyon. Gusto niya ng kapatid na magpapahintulot sa kanya, hindi ang isang magsasabi sa kanya ng totoo. Kaya nang malaman ko ang tungkol sa engagement niya sa pamamagitan ng aming nanay, sa halip na galing mismo sa kanya, matindi ang kirot. Ngunit dumating pa rin ako. Ganyan ang ginagawa ng pamilya. Magpapalipas ka ba diyan ng buong gabi, kuya? Kinatok ni Jason ang bintana ko. Magsisimula na ang party sa loob ng 30 minuto at kailangan ng mag-ayos ng catering team. Maari ko sanang tapusin ang pagkukunwari doon mismo. Maari akong tumawag sa general manager ko. Maari kong paalisin si Jason sa trabaho bago pa man ihain ang mga appetizers. Ngunit may isang bagay sa kaswal na pagpapawalang bahala ng bata ang nakakuha ng aking interes. Ilan pa kaya ang itinataboy niya batay sa kotse? Ilang mahahalagang koneksyon ang nawala sa hotel ko dahil sa mabilisang paghusga sa harap ng pintuan. Service entrance. Nakuha ko, sabi ko. Iniurong ko ang aking Tamaraw FX. Nakita ang sulyap ng mas maraming mararangyang kotse na dumarating isang Bentley, isang Tesla Model S at maging isang Porsche na pag-aari ng isang taong may midlife crisis na may megaphone. Ang eskinita sa likod ng aking 5-star hotel ay nangangamoy basura at sirang pangarap. Ang gun service entrance ay isang metal na pintuan na kailangan ng pinturahan 3 taon na ang nakalipas. Nagtala ako sa isip na sisantehin ang sinumang namamahala sa maintenance. Pagkatapos ay naalala kong ako pala iyon. Bahagya lang lumingon ang mga kitchen staff nang pumasok ako. Isa na namang nobody sa mundo nila ng organisadong kaguluhan. Doon ko nakita si Chef Migs, ang aking head chef, ang taong personal kong kinuha mula sa isang Michelin-starred restaurant sa New York. Nanlaki ang mata niya nang makita ako,
Bumukas ang bibig niya para magsalita, ngunit mabilis kong dinikit ang daliri sa aking labi at umiling. Agad na naintindihan ni Migs. Bumalik siya sa kanyang station, ngunit nahuli ko siyang nagpipigil ng ngiti. Maingay ang kusina sa tsismis tulad ng lagi sa kusina. Ang mga Valmonte, nalaman ko habang nagkukunwaring naghahanap ng banyo, ay naging bangungot sa nakalipas na 3 linggo. Humingi sila ng 17 beses na pagbabago sa menu. Nagbanta silang kanselahin ang event, maliban kung makakakuha sila ng 70% na diskwento. Sinasabing sila ay mga influencer na kayang sirain ang reputasyon ng hotel sa ilang masamang ping review. Pilit nilang tinikman ang bawat ulam ng maraming beses, laging may nakikitang mali, laging hinihinging muling gawin. Pinaiyak talaga ni Elena Valmonte si Manang Jen kahapon, bulong ng isang server. Sa isa pa, sinabi raw niyang masyadong mataba si Jen para magserbe sa isang elegant party at humingi ng mas payat. Nagsimulang kumulo ang dugo ko. 8 taon na sa amin si Manang Jen, kapapanganak lang niya ng pangalawang anak. Personal kong pinirmahan ang kanyang mga papeles para sa maternity leave. Dahan-dahan akong lumabas sa pintuan ng kusina patungo sa ballroom na natili sa gilid na parang multo sa sarili kong piging. Kahanga-hanga ang espasyo, kailangan kong aminin. Ang mga crystal chandelier ay nagbigay ng hugis diamante na pattern sa mga dingding. Ang mga bulaklak na marahil ay mas mahal pa sa buwan ng hulog sa bahay ng karamihan sa mga tao ay palamuti sa bawat lamesa. At doon, sa gitna ng lahat, nakatayo si Marco, ang kapatid ko. Mukha siyang matanda. Ang stress ay nagbigay ng mga guhit sa paligid ng kanyang mga mata na wala doon 3 taon na ang nakalipas. Ang ngiti niya ay mukhang pilit habang ipinakikilala siya ni Bea sa isa na namang kaibigan ng kanyang ama sa golf. Nang magtagpo ang aming mga mata sa buong silid, nakita ko ang isang bagay na kumikislap sa kanyang mukha. Pagkilala, pagkagulat, at pagkatapos ay kahihiyan. Hinila ni Bea ang braso niya. Inilayo siya patungo sa isa pang grupo ng mga bisita at hinayaan niyang akayin siya nang hindi ako kinikilala. Mas masakit iyon kaysa sa pagtataboy ni Jason sa pintuan. Nakita ako ni Victoria. Bago ko pa man makita ang bar, may talento ang aking ex-wife. Sa ganoon ang lumitaw sa eksaktong sandali kung kailan ako pinakamahina, tulad ng pating na nakakaamoy ng emosyonal na dugo sa tubig. Ramon, anong ginagawa mo rito? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may pamilyar na timpla ng pagkasuklam at pagkadismaya na nagbigay lasa sa huling 5 taon ng aming kasal. Hindi sinabi ni Marco na inimbitahan kanya. Iyon ay dahil hindi. Sa loob-loob ko. Ngunit hindi iyon kailangang malaman ni Victoria. Kumusta, Victoria? Mukha kang maayos. Mukha nga siyang maayos. Tila sumang-ayon sa kanya ang divorce settlement, bagong facework, sigurado. Posibleng bago ang lahat para siyang binabad sa yaman at isinampay para matuyo sa isang yoga studio. Hindi ka maaaring nandito, bulong niya. Lumingon para matiyak na walang importanteng nakakita sa kanya. Nakausap ako. Ito ay isang marangal na pagtitipon. Ang mga Valmonte ay napaka-partikular sa listahan ng kanilang mga bisita. Ganoon ba? Tinanggap ko ang isang baso ng champagne mula sa isang server na dumaan na tiyak na hindi si Manang Jen. Ang isang ito ay mukhang kinuha mula sa catalog ng acceptable server ng Central Casting. At ano ang nagpapapartikular sa mga Valmonte? Inirapan ako ni Victoria, 1 kilos na hindi ko pinalampas sa kabila ng Botox. Nagmamay-ari sila ng kalahati ng lupa sa Makati, Ramon, Real Estate, Finance. Ang tiyuhin ni Bea ay dating senador. Hindi sila tulad ng sumenyas siya ng malabo sa polo shirt ko kung ano man itong ginagawa mo ngayon. Gusto kong tumawa. Ang mga Valmonte ay nagmamay-ari ng kalahati ng Makati. Ako, nagmamay-ari ng mga hotel sa 37 na lalawigan. Ngunit si Victoria ay hindi kailanman naging mahusay sa math, lalo na iyong hindi direktang pumapasok sa kanyang bank account. Umalis siya upang makisama sa mga itinuturing niyang karapat-dapat na bisita. Hinayaan akong pagmasdan ang circus. Si Elena Valmonte ay naghahari malapit sa chocolate fountain na napansin kong tinatawag niyang chocolate waterfall na may kaunting kaligayahan.
Nagkukuwento siya sa isang grupo ng perpektong na preserbang kung society wives tungkol sa kung paano niya napagkasunduan ang lugar na ito. Sabi ko lang sa kanila, sinabi niya ng malakas para marinig ng mga staff na kaya naming sirain o buuin sila sa isang review lang. Dapat nakita ninyo ang mukha ng manager nang banggitin ko na nagtatrabaho ang pamangkin ko sa The Times. Biglang hindi na mukhang unreasonable ang 70% off. Si David, ang general manager ko, ay nakatayo sa sulok. Ang mukha niya ay isang profesional na maskara, ngunit kilala ko siya ng sapat upang makita ang tensyon sa kanyang mga balikat, ang paraan ng patuloy niyang pagtingin sa kanyang telepono. Siguro ay tinetext niya ako ngayon. Hindi alam na 20 talampakan lang ang layo ko, pinapanood ang kanyang paghihirap sa totoong oras. Bumalik ako sa kusina kung saan si Chef Migs ay naglalagay ng finishing touches sa mga appetizers. Nang hindi nagsasalita, inabutan niya ako ng isang maliit na plato ng aming ex-signature crab cakes, ang mga nanalo sa amin ng nominasyon noong 2 taon na ang nakalipas. Mr. Diaz, sabi niya ng tahimik, maari ko po bang itanong kung ano ang ginagawa ninyo? Nag-aaral, Migs. Nag-aaral ako. Tumango siya ng dahan-dahan. Pagkatapos ay lumapit pa. Ang babaeng Valmonte, pinagawa niya itong muli ng 4 na beses. Sabi niya masyadong malansa. Crab cakes na masyadong malansa. Kinagat ko ang isa. Perpekto sila tulad ng dati. Hindi alam ni Migs kung paano gawin ang mga ito sa ibang paraan. Mayroon pa po, patuloy niya. Sinasabi niya sa lahat na kilala niya ng personal ang may-ari. Sabi niya, malapit daw siyang kaibigan ng pamilya at ibinigay ang diskwento bilang regalo sa kasal. Iyon ay kawili-wili. Hindi ko pa nakikilala si Elena Valmonte kailanman. Pinili ni Sari, ang aking assistant, ang sandaling iyon upang i-text ako ng 5 beses ng sunod-sunod na code niya para sa emergency. Lumabas ako para tawagan siya. Ramon, nasaan ka? Nagpapanik ang tunog niya. Kanina pa kita tinatawagan. Nasa engagement party. Ako ni Marco. Katahimikan. Inimbitahan ka ni Marco? Hindi. Eksakto. Ano ang emergency? Tungkol ito sa booking ng pinto ng Maynila ngayong gabi, ang party ng mga Valmonte. Ramon, may ilang seryosong pagkakaiba. Ang gong contract na pinirmahan nila kumpara sa sinasabi nila sa lahat ang mga bayarin na ginawa at hindi ginawa, at ikaw ba mismo ang nag-aproba ng 70% na diskwento? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, may seryosong mali rito. Kukunin ko na ba ang mga files? Pinanood ko sa bintana habang tumatawa si Bea sa isang bagay. Ang kamay niya ay nasa braso ni Marco. May isang bagay na pilit sa tawa niya, tulad ng sinanay niya ito sa salamin. At bigla, parang kidlat, naalala ko kung saan ko siya nakita noon. Sari, gawin mo akong pabor. Kunin mo ang lahat tungkol sa mga Valmonte, financial records, social media, mga balita, lahat. At tingnan mo kung na-engage na ba si Bea Valmonte dati. Iyan ay napaka-espesipiko. Maari ko bang itanong kung bakit? Dahil naalala ko lang na sinubukan niyang idemanda ang property namin sa Cebu 2 taon na ang nakalipas. Sabi niya, nalason daw siya sa pagkain sa engagement party niya. Ang engagement na natapos kinabukasan, pagkatapos ng party, tumunog ang typing ni Sari sa telepono. Diyos ko, Ramon, engage na siya 3 beses na dati. Bawat engagement ay natapos pagkatapos ng mga bonggang party. At teka, ito ay kavili-vili. Nag-file ang mga Valmonte ng insurance claims pagkatapos ng bawat isa para sa emotional distress at financial losses. Ang mga piraso ay nagkukumpulan na parang mga domino sa likod, bumubuo sa isang bagay na mas malaki at mas pangit kaysa sa naisip ko. Sari, kailangan mong pumunta sa pinto ng Maynila. Dalhin mo ang laptop mo at lahat ng makikita mo. Ngunit huwag kang dumaan sa pangunahing pasukan. Bakit hindi? Dahil tila iyon ay para lang sa mga taong nagmamaneho ng tamang mga kotse. Gamitin mo ang service entrance. Magkikita tayo sa office ko sa loob ng 30 minuto. Ibaba ko ang telepono at bumalik sa loob kung saan ang party
ay umaabot na sa yugto kung saan ang champagne ay nagpapalakas ng boses at nagpapawala ng interes sa lahat. Nakita ko si Marco na nakatayo ng mag-isa sa isang pagkakataon, nakatingin sa kanyang telepono na may ekspresyon ng isang lalaking nagkukuwenta kung kaya ba niyang tustusan ang sarili niyang kasal. Nilapitan ko siya at sa pagkakataong ito, hindi siya maaaring magkunwari na hindi ako nakita. Ramon, pangalan ko lang. Hindi. Kuya. Hindi. Masarap makita ka. Ramon lang. Para bang isang salita na nakalimutan niya kung paano bigkasin. Batiin kita, Marco. Salamat. Akala ko hindi ka darating. Sinabi ni nanay sa akin. Medyo nagalit siya dahil hindi siya inimbitahan. Namutla ang mukha niya. Ang sabi ng nanay ni Bea, masyadong maliit ang lugar, pamilya lang, ngunit 80 katao ang pamilya niya. Kaya, ang nanay namin ay hindi nabibilang na pamilya. Bago pa siya makasagot, lumitaw si Bea, yumakap sa braso niya na parang isang mamahaling scarf. Nang malapitan, maganda siya sa agresibong paraan na nangangailangan ng patuloy na pagpapanatili. Hindi umabot sa mata niya ang ngiti niya nang tumingin siya sa akin. At ikaw ay? Umubo si Marco nang hindi komportable. Ito ang kuya ko, si Ramon. Oh, ang pantig ay bumagsak na parang bato sa tahimik na tubig. Ang taong tumanggi na mamuhunan sa kumpanya mo. Iyan ang isang paraan para sabihin iyon, sabi ko. Tiningnan niya ako nang may mapagkalkulang tingin ng isang taong nagtataya ng muebles sa isang estate sale. Sabi ni Marco ay, between jobs ka ngayon, napakahirap ng ekonomiya, hindi ba? Lalo na sa edad mo. Sinabi ni Marco sa kanya na unemployed. Ako. Nahuli ko ang kislap sa mata niya, ang paraan ng hindi niya pagtingin sa akin. Ano pa ang sinabi niya kay Bea? O mas mahalaga, ano ang hindi niya sinabi? Si Elena Valmonte ay kinalansing ang baso niya ng champagne gamit ang tinidor, ang pangkalahatang senyales para tumahimik ang lahat at magbigay pansin sa isang taong mahal ang tunog ng sarili niyang boses. Tumahimik ang silid at tumayo siya roon, nagpapainit sa atensyon na parang butiki sa mainit na bato. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat sa pagpunta para ipagdiwang sina Bea at Marco sa quaint little venue na ito, asterisk. Quaint asterisk. Tinawag niyang quaint. Ang aking 5-star hotel, ang isang nag-host ng 2 presidente at mas maraming kumpunti, celebrity, kaysa kay Jason ang security guard na mabibilang. Nang sabihin ni Bea na gusto niyang dito gawin ang engagement party niya, aaminin kong nagkaroon ako ng pagdududa. Hindi naman ito eksaktong The Ritz, hindi ba? Kinabahan ang tawa mula sa karamihan. Ngunit minsan kailangan nating magbigay daan para sa pag-ibig. At bukod pa, kapag mayroon kang mga koneksyon tulad namin, kahit ang isang lugar na tulad nito ay maaaring maging katanggap-tanggap. Si David, ang general manager ko, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono na akala ko ay mababasag ito. 2 sa pinakamahusay kong server ang nagpalitan ng tingin na maaring magpaasim sa gatas. Siyempre, nakakatulong kapag halos pag-aari mo na ang lugar, patuloy ni Elena, tumawa siya sa sarili niyang biro. Pagkatapos ng diskwento na napagkasunduan namin, sinabi ko kay Ricardo na bilhin na lang namin ito at gawing isang bagay na espesyal. Iyon ay nang lumitaw si Jason sa aking tabi. Ang security guard mula sa harap na pintuan ay tila naglibot sa loob. Sir, kailangan kong makita ang imbitasyon ninyo. Tumigil ang bawat pag-uusap sa paligid namin. Para bang may nagpindot ng pause sa party. Ngunit sa maliit lang naming bubble ng kahihiyan, kasama ako ng pamilya, sabi ko ng tahimik. Hindi ko nakikita ang pangalan niyo sa listahan, inangat niya ang kanyang tablet nang may kahalagahan at partikular kong natatandaan na dumating kayo kasama ng catering. Ito ay isang private event. Nanood si Marco mula sa kabilang silid. Nagtagpo ang aming mga mata. Ito na ang sandali niya para maging kapatid, para tumayo at sabihin, kasama ko siya. Sa halip, lumingon siya upang bumulong kay Bea, na tumawa at nagkibit balikat. Si Victoria ay lumitaw sa tabi ni Jason na para bang tinawag siya ng amoy ng aking kahihiyan. Siya ang ex-husband ko, inihayag niya ng malakas para marinig ng lahat.
diin sa X. Hindi siya inimbitahan, ngunit alam mo naman kung paano ang ilang tao na hindi makalimutan. Ma'am, samahan ko na po ba siyang lumabas? Iyan marahil ang pinakamahusay. Tumayo ako ng dahan-dahan, tinitiyak na nanonood ang lahat. Minsan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi inihahain na malamig, kundi sa eksaktong tamang temperatura. Tama ka, Victoria. Ang ilang tao ay hindi makalimutan. Tulad ng mga Valmonte na hindi makalimutan ang pagsisinungaling tungkol sa mga diskwento na pinuwersa nila sa pamamagitan ng pagbabanta. Ang mukha ni Elena ay nagbago mula sa pagmamalaki patungo sa pagkagulat sa loob ng maikling panahon. Pakiulit? O kung paano nila hindi makalimutan ang paggawa ng parehong engagement party scam 3 beses bago pa itong isang ito. Ang baso ng champagne ni Bea ay nadulas sa kanyang kamay, nabasag sa marmol na sahig na may tunog na parang mga sirang pangako. Marco, sabi ko ng malakas para marinig ng lahat. Gusto kong bigyan kayo ni Bea ng regalo sa engagement. Gusto mo bang lumipat tayong lahat sa conference room? Nangangako akong ilang minuto lang. Ito ay kalokohan, sigaw ni Elena. Ricardo, tawagan mo ang pulis. Ngunit si Marco, salamat sa Diyos, ay sa wakas ay nagpakita ng lakas. Siguro ito ay kuryosidad. Siguro ito ay 3 taon ng pagkakasala. O siguro gusto lang niyang makita kung anong posibleng maiaalok ng kanyang unemployed na kapatid. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya, sabi ni Marco ng tahimik. Kapatid ko siya. Ang mga salita ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ng 3 taon, kapatid ko pa rin siya. Ang buong kumparty ay nagsimulang gumalaw patungo sa conference room na parang isang maayos na bihis na pulutong. Nagprotesta si Elena sa bawat hakbang. Ang boses niya ay naging mas matinis habang nararamdaman niyang nawawala ang kontrol. Nanatiling tahimik si Bea, ngunit napansin kong nagkukuwenta na siya, naghahanap na ng mga labasan. Ang conference room ay isa sa mga paborito ko na may mga bintana mula sa sahig hanggang kisame na tanaw ang syudad. Ginawa na ni Sari ang kanyang magic. Handa na ang presentation screen at nakaupo siya sa sulok gamit ang kanyang laptop, hindi nakikita ng lahat maliban sa akin. Kinuha ko siya, 5 taon na ang nakalipas dahil may kakayahan siyang maging eksakto kung saan siya kailangan nang walang nakakapansin kung paano siya nakarating doon. Ito ay nakakaawa. Bulong ni Victoria sa kanyang bagong boyfriend, isang lalaki na mukhang binili mula sa isang catalog na pinamagatang Generic Rich Guys Volume 3. Tumayo ako sa harap ng silid, tinitingnan ang nagtipong karamihan ng kapatid ko, ang ex-wife ko, ang security guard na nagtaboy sa akin, ang mga Valmonte na nagpahirap sa aking staff, at nakakalat sa buong silid ang aking mga empleyado, ang mga taong nagpapatakbo sa hotel na ito sa kabila ng pakikitungo sa mga bisitang tinatrato sila na parang muebles. Ang pinto ng Maynila, nagsimula ako, nag-click sa unang slide. Binuksan noong 1987. Ito ay isang sirang apartment building na sinabi ng lahat na walang halaga, masyadong maraming trabaho, masyadong mahal para ayusin, masamang kapitbahayan. Lumabas ang isang larawan sa screen. Ang hotel sa orihinal nitong kalagayan. Mukha itong pagkasira na may mga bintana. Ngunit may isang taong nakakita ng potensyal. May isang taong nagtrabaho ng 18 oras sa isang araw sa loob ng 3 taon. May isang taong namuhay sa instant noodles. At pag-asa, kinukumbinsi ang mga investor, nakikipag-away sa mga kontraktor at natutunan ang bawat trabaho sa gusali mula sa plumbing hanggang sa accounting. Isa pang larawan, ang hotel sa panahon ng pagsasaayos at sa sulok bahagyang nakikita ang isang mas bata sa akin, nababalutan ng alikabok at may hawak na martilyo. Ang isang taong iyon ay ako. Tumahimik ang silid. Hindi ang magalang na katahimikan ng mga taong nakikinig sa mga talumpati, kundi ang malalim na katahimikan ng mga taong muling nagkukuwenta ng lahat ng akala nilang alam nila. Si Elena ang unang nakahanap ng boses. Imposible yan. Ang may-ari ay si Ramon Diaz, sabi ni David, ang general manager ko mula sa pintuan. Naghihintay siya ng kanyang senyas. Si Mr. Diaz ang nagmamay-ari ng hotel na ito at ng 46 pa sa buong bansa. Si Jason,
ang security guard, ay mukhang nilunok niya ang kanyang clipboard. Ang mukha niya ay nagbago ng kulay ng mas mabilis kaysa sa isang mood ring sa isang microwave. Ngunit hindi pa ako tapos sa aking presentation. Sari, maaari mo bang ipakita sa kanila ang slide 3? Nagbago ang screen sa isang serye ng mga kuha mula sa security footage. Si Elena Valmonte sa office ni David. Nakaturo ang daliri sa mukha nito. Ang timestamp ay nagpakita na ito ay mula 2 linggo na ang nakalipas. Ito ay si Mrs. Valmonte na nagpapaliwanag na sisirain niya at kinokopya ko ang audio. Sisirain ko ang kawawang hotel na ito sa isang tawag lang kung hindi siya makakatanggap ng 70% na diskwento. Ang bibig ni Elena ay bumukas at sumara na parang isda na nag-iisip mag-aral ng batas. Ang susunod na slide ay nagpakita ng mga dokumento sa pananalapi. Ito ang contract na pinirmahan ng mga Valmonte. Pansinin ang buong presyo, ori 2.5 milyon, na may malinaw na due date ng pagbabayad 1 linggo bago ang event. 3 linggo na ang nakalipas. Nagbayad kami. Sa wakas ay nagsalita si Ricardo Valmonte. Ang mukha ay kasing pula ng designer shoes ng kanyang asawa. May mga receipt kami. May receipt kayo para sa deposit. 250,000. Ang tseke para sa balanse ay tumalbog ng 2 beses. Hinawakan ni Bea ang braso ni Marco. Ito ay harassment. Idemanda namin kayo. Tulad ng pagdemanda niyo sa Belmont ng Cebu. Nag-click ako sa susunod na slide. O ang Marriott sa BGC. O ang Four Seasons sa Tagaytay. Lahat ay para sa mga engagement party na nagtatapos sa mga sirang engagement, kinabukasan at insurance claims para sa emotional distress. Pinagaling ni Sari ang sarili niya. Ang mga slide ay nagpakita ng isang malinaw na pattern. Si Bea Valmonte ay na-engage ng 4 na beses sa loob ng 6 na taon. Bawat engagement ay natatapos sa loob ng 48 oras pagkatapos ng mga bonggang party. Bawat isa ay sinundan ng mga kaso o insurance claims. Ang talagang kawili-wili, patuloy ko, ay sinubukan ninyo ito sa isa sa mga hotel ko noon, 2 taon na ang nakalipas, Cebu. Sabi nyo, food poisoning, ngunit ipinakita ng mga kitchen records namin na hindi talaga kayo kumain ng anuman. Masyado kayong busy sa pagkuha ng mga litrato para sa kaso na plinano na ninyo. Bumitiw si Marco kay Bea na parabang radioactive. Ito, totoo ba ito? Babe, nagsisinungaling siya. Nagseselos lang siya sa pag-ibig natin. Pag-ibig natin? Tumawa si Marco, ngunit hindi iyon masayang tunog. Hindi mo pa nga nakikilala ang nanay ko. Sabi mo, hindi siya sapat na importante para isama. Nag-click ako sa susunod na slide. Ito ay isang social media post mula kay Bea. May petsang 3 linggo na ang nakalipas. Bago niya nakilala si Marco, asterisk, looking for husband number 4. This time I'm thinking destination wedding. Daddy needs a new yacht. Asterisk, sumabog ang silid. Sumigaw si Elena tungkol sa defamation. Nagbanta si Ricardo ng mga kaso. Si Victoria ay nakatayo na frozen. Kinukwenta kung paano ito makakaapekto sa kanyang social standing. At si Jason, ang security guard, ay dahan-dahang umaatras patungo sa pintuan, malamang ay ina-update ang kanyang resume sa kanyang ulo. Ngunit ang pinakamahusay na bahagi ay hindi pa dumarating. Migs, tawag ko. Pumasok ang aking punto head chef na may silver serving cart. Maaari mo bang sabihin sa lahat kung ano ang sinabi ni Mrs. Valmonte tungkol sa pagkain? Si Migs, na may taas na 5'6" at puno ng Puerto Rican pride, ay tumayo ng mastuwid. Sabi niya, basura raw ang pagkain namin. Sabi niya, hindi raw kakainin ng aso niya. Pinagawa niya kaming muli ng 4 na beses. Pagkatapos, sinubukan niya akong tanggalin sa trabaho dahil may accent daw ako. Hindi yan. Hindi ko kailanman sigaw ni Elena. May audio. Kami, sabi ni Sari, nang tahimik mula sa kanyang sulok. Ang bawat pag-uusap sa kusina ay recorded.
Para sa quality assurance, tiningnan ko ang kapatid ko. Talagang tiningnan ko siya sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Mukha siyang mas maliit, parang may naglabas ng hangin sa kanyang kumpiyansa. Marco, sinabi mo kay Bea na unemployed, ako, between jobs. Sabi ko, bakit? Hindi niya kayang tingnan ang mga mata ko kasi nahihiya ako. Sobrang tagumpay mo at ako. Sinusubukan ko pa ring gumana ang isang bagay. Akala ko kung nalaman niyang mayaman ka, magtataka siya kung bakit hindi ako mayaman. Kung bakit hindi mo na ako tinutulungan. Tinulungan kita 4 na beses. Alam ko, binayaran ko ang kolehiyo mo. Alam ko, inalok kitang isama sa negosyo. Gusto kong magtagumpay sa sarili ko. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa iyong unemployed na kapatid, pinapanood kami ng silid na parang kami ang huling episode ng paborito nilang drama. Maging si Elena ay tumigil sa pagbabanta ng aksyon sa batas upang masiyahan sa family dysfunction ng iba. Hindi siya unemployed, sabi ng isang bagong boses mula sa pintuan. Ang aming nanay, sa kanyang 4 na talampakan at 10 pulgada, ay pumasok na nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit panglinggo. Siya ang pinakamatagumpay na tao sa pamilya namin at siya ang nagbabayad ng mga student loans mo sa nakalipas na 10 taon, Marco, dahil ayaw niyang makonsensya ka. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa party, ngunit may mga paraan ang mga nanay. Alam niya siguro bago pa man malaman ni Marco. Nanay, namutla si Marco. Paano? Si Ramon ang nagpalipad sa akin kaninang umaga. Sabi niya, may isang mahalagang nangyayari ngayong gabi. Bagamat akala ko, makikilala ko ang magiging manugang ko, hindi pala panunuorin ko siyang ma-expose bilang isang con artist. Gumawa si Bea ng huling desperadong pagsubok. Humarap siya sa akin, biglang lumabas ang mga luha na parabang binuksan niya ang gripo sa likod ng kanyang mga mata. Mr. Diaz Ramon, ito ay lahat ng hindi pagkakaunawaan. Siguro maaari natin itong pag-usapan ng pribado. Sigurado akong maaari tayong magkaroon ng ilang arrangement. Maaari ko itong gawing sulit para sa iyo. Tunay na kinindatan niya ako. Sa edad na 62, nakakita na ako ng sapat na pagkikindat para magpaandar ng maliit na wind farm. Ang tanging arrangement na pag-uusapan natin ay kung paano mo babayaran ang ilang 2.2 milyon na balanse para sa party ngayong gabi. Ito ay extortion. Sigaw ni Elena. Hindi. Ito ay isang bill. Ang extortion ay ang pagbabanta na sirain ang negosyo ng isang tao kung hindi ka bibigyan ng 70% na diskwento. Inilabas ni Ricardo Valmonte ang kanyang telepono. Tatawagan ko ang lawyer ko. Mabuti. Patawagan mo siya sa akin. Sari, bigyan mo siya ng card ni Jonathan. Gustong-gusto niya ang mga kaso na may video evidence. Tumayo si Sari, sa wakas ay ginawang nakikita ang sarili sa silid at inabutan si Ricardo ng business card. Marami sa mga mas batang lalaki sa silid ang biglang naging interesado sa kanya. Si Marco, kasama. Napansin ko nang may pagkamangha. Hindi mo mapapatunayan ang anuman dito sa korte, sabi ni Bea. Milagrosong natuyo ang kanyang luha. Hindi ko kailangan. Ang social media, muna ang nagsasabi ng kuwento. Tumango ako kay Sari na nag-click sa huling slide. Ang Instagram mo ay public, Bea. Nagkakaroon na ng field day ang internet sa post muna looking for husband number 4. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono niya, pagkatapos ay kay Elena, pagkatapos ay kay Ricardo. Ang Court of Public Opinion ay nagtipon na at nagbigay ng hatol. Ang mga Valmonte ay nagmamadaling lumabas na parang mga ipis. Habang si Elena ay abalang nagde-delete ng mga post sa kanyang telepono, nakikipagtalo si Ricardo sa isang taong tiyak na hindi lawyer, batay sa paulit-ulit niyang paggamit ng bro. At hindi yan totally unfair, bro. Ngunit si Marco ang mas nakababahala sa akin. Ang kapatid ko ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan na parang mata ng bagyo, pinapanood ang kanyang engagement na bumagsak sa totoong oras. Ang taong hindi nakipag-usap sa akin sa loob ng 3 taon dahil hindi ko pinahintulutan ang kanyang mga pagkabigo ay sa wakas ay nakikita kung ano ang hitsura ng pagpapahintulot mula sa kabilang panig.
Hindi pa ito tapos. Inihayag ni Elena sa silid, sinusubukan na iligtas ang kaunting dignidad. Kilala namin ang mga tao, mahahalagang tao. Ipapasara namin ang hotel na ito bago mag-umaga. Sa totoo lang, sumingit si Sari, ang boses ay matamis na parang artificial sweetener. Gusto mo sigurong tingnan muli ang telepono mo. Kinuha na ng The Times, ang kuwento, headline, ay Connecticut Socialite Family Exposed in Engagement Scam. Ang pamangkin mo sa paper ay tiyak na may kawili-wiling gabi. Nagbuzz ang telepono ni Elena. Ang mukha niya ay nagbago mula pula patungong puti nang mas mabilis kaysa sa isang sirang traffic light. Umalis na tayo, sabi ni Ricardo ng tahimik. Ang unang matino na bagay na narinig ko mula sa kanya sa buong gabi. Hindi walang mga bisita namin, pilit ni Elena. Aalis kami, lahat kami, ngayon din. Lumingon siya sa karamihan, na ang karamihan ay nagre-record ng lahat sa kanilang mga telepono dahil mas mahusay ito kaysa sa anuman sa Netflix. Lahat, ililipat namin ang party na ito sa isang mas angkop na lugar, isang nagpapahalaga sa kalidad ng klientel. Walang gumalaw. Sabi ko, aalis na tayo. Sa totoo lang, Elena, sabi ng isa sa mga society wives, habang nagfi-film pa rin, sa tingin ko, mananatili na lang kami. Ito ang pinaka-nakakakilig na nangyari simula nang nalaman na ang pool boy ni Margaret ay anak niya. Sumabog sa nerbiyosong tawanan ang silid. Maging ang trahedya ay nagiging komedya kung maghihintay ka ng matagal at tila matagal na kaming naghintay. Itinaas ni Jason, ang security guard, ang kanyang kamay na parang estudyante sa klase. Mr. Diaz, Sir, kailangan ko pong humingi ng paumanhin. Hindi ko po alam. Iyan mismo ang punto, Jason. Hindi mo alam. Kaya naghukom ka batay sa ano? Sa kotse ko? Sa damit ko? Sa edad ko? Opo, sir. Humihingi po ako ng paumanhin. Huwag kang magpaumanhin sa akin. Magpaumanhin ka sa bawat taong itinaboy mo dahil hindi sila akma sa imahe mo ng tagumpay. Ngunit pag-uusapan natin ang hinaharap mo rito mamaya. Mukhang iiyak ang bata. Mabuti. Ang kaunting pagpapakumbaba ay hindi kailanman nakakasakit sa sinuman. At sa edad na 23, mayroon siyang maraming oras upang matuto. Si nanay ay nakarating na kay Marco at nagkakaroon sila ng isa sa mga matinding bulong-bulungan na iyon na tanging mga nanay at anak lang ang maaaring magkaroon. Nahuli ko ang mga piraso. Disappointed. Ang kuya mo. Ang kakilakilabot na babaeng iyon. At ang paborito ko, hindi kita pinalaki para maging bobo. Si Bea, samantala, ay nagbago muli ng taktika. Lumipat siya mula sa luha patungo sa pagbabanta, patungo sa maaari ko lang ilarawan bilang greatest hits ng desperasyon. Nilapitan niya ang iba't ibang lalaki sa silid, hinawakan ang kanilang mga braso, tumawa sa mga imahinasyon na biro, sinusubukang hanapin ang kanyang susunod na marka bago pa tuluyang mawala ang kasalukuyan. Mr. Diaz, lumapit sa akin si David ng tahimik. Ano ang gusto mong gawin namin sa party? May dinner service, pa at ang cake. Tiningnan ko ang paligid ng silid, ang aking mga empleyado na nagdusa sa ilalim ng pang-aabuso ng mga Valmonte. Ang aking nanay na hindi kasama sa engagement ng sarili niyang anak. Si Marco na sa wakas ay nakikita ang katotohanan. At ang lahat ng mga bisita na ito na dumating para sa isang show at tiyak na nakakuha nito. Ihain ang dinner, sabi ko. Lahat ay mananatili maliban sa mga Valmonte, open bar para sa staff kapag tapos na ang shift nila. Kinita nila iyon. Iyan ay pagnanakaw. Sigaw ni Elena. Nagbayad kami para sa party na ito. Nagbayad kayo ng Gian Dalian, 50,000. Iyon ay sumasaklaw sa humigit kumulang 1 oras ng pag-arkila ng lugar. 2 oras na kayo rito, kaya sa teknikal may utang pa kayo sa amin para sa pangalawang oras, kasama ang alibal 2.2 milyon para sa lahat. Inilabas ni Ricardo ang kanyang checkbook na nanginginig ang mga kamay. Sige, magbabayad kami at aalis. Oh, hindi pa ako tapos. Naglakad ako sa harap ng silid muli. Nararamdaman ang bawat mata na sumusunod sa akin. Alam nyo, may isa pa akong hindi nabanggit. Sari, nagbago ang screen upang magpakita ng isang legal na dokumento. Ito ay isang cease and desist order na inihanda ng aking legal team.
Ang mga Valmonte ay ipinagbabawal sa lahat ng 47 sa aking mga properties sa buong bansa kung susubukan nilang mag-book sa ilalim ng mga peking pangalan o sa pamamagitan ng mga third party, haharapin nila ang mga kaso ng fraud. Hindi mo maaaring gawin iyan. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Bea. Kaya ko at ginawa ko. Ang bawat malaking hotel chain sa bansa ay magkakaroon ng impormasyong ito bukas ng umaga. Good luck sa paghahanap ng lugar para sa susunod mong engagement. Siguro, subukan mo sa isang barn. Narinig kong hindi sila masyadong partikular. Talagang suminghot si nanay sa sinabi kong iyon. Tiningnan siya ni Marco nang may pagtataka. Siguro ay hindi pa niya narinig ang aming formal na nanay na suminghot sa anuman. Ang mga Valmonte ay nakatayo roon, nakahiwalay sa isang silid na puno ng mga taong dumating bilang kanilang mga bisita, ngunit nananatili para sa kanilang kahihiyan. Ito ay poetic, sa isang paraan na pahahalagahan ni Shakespeare kung nagsulat siya tungkol sa hotel management sa halip na mga prinsipe ng Danish. May isa pa akong bagay, sabi ko, dahil ang timing ay mahalaga sa parehong komedya at paghihiganti. Manang Jen. Pumasok si Manang Jen, ang server na tinawag ni Elena na masyadong mataba para magserbe sa isang elegant party. Nagpalit siya mula sa kanyang catering uniform at nagsuot ng magandang cocktail dress na nagpakita ng kanyang post-baby curves. Ito si Jennifer Mitchell. 8 taon na siya sa pinto ng Maynila. Mayroon siyang master's degree sa hospitality management mula sa isang prestihiyosong universidad. Nagsasalita siya ng 4 na wika. At simula ngayong gabi, siya na ang aming bagong events director na may 50% raise at buong benefits. Pumalakpak ang silid. Ngumiti si Jen. Si Elena ay mukhang lumunok ng lemon na binalot sa sandpaper. Hindi mo maaaring i-promote lang ang mga tao dahil binatikos namin sila, protesta ni Elena. Hindi ko siya ini-promote dahil binatikos ninyo siya. Ini-promote ko siya dahil mahusay siya sa trabaho niya at matagal nang hindi napapansin. Ang pagpuna ninyo ay nagpaalala lang sa akin na bigyang pansin ang mga taong talagang mahalaga. Tumalbog ang tseke ni Ricardo. Nalaman namin 20 minuto pagkatapos ng pina-verify ito ni Sari sa aming verification system. Ang lalaking nag-claim na nagmamay-ari ng kalahati ng Makati ay hindi kayang bayaran ang tseke na ay 2.5 milyon. Nahihiya ako, bulong ni Ricardo. Naglabas ng credit card pagkatapos ng credit card. Bawat isa ay nagde-decline ng mas mabilis kaysa sa social standing ng mga Valmonte. Subukan mo ang Amex, sigaw ni Elena. Ang itim, iyon na-cancel noong nakaraang buwan, bulong niya pabalik. Ang visa, maxed out, ang emergency fund, ginastos mo sa facework mo. Nagkakaroon sila ng pag-uusap na ito sa harap ng lahat, tila nakalimutan na ang mga bulong ay naririnig sa isang tahimik na silid na puno ng mga taong nagkukunwari na hindi nakikinig habang halatang nakikinig. Si Marco ay umatras sa bar kung saan nagkakaroon siya ng tila malalim na relasyon sa isang bote ng scotch. Ang scotch ko teknikal, ang 20 taong gulang na makalan na itinago ko para sa mga espesyal na okasyon. Siguro ang panonood ng pagputok ng iyong engagement na parang diskwentong paputok ay kwalipika bilang espesyal. Sumali ako sa kanya, nagbuhos ng 3 daliri ng parehong scotch. Tumayo kami roon. 2 magkapatid na hindi nagbahagi ng inumin sa loob ng 3 taon, pinapanood ang pagbagsak ng mga Valmonte sa high definition. Idiot ako, sabi ni Marco sa wakas. Oo, maaari kong tutulan. Maaari, ngunit alam nating dalawa na nagsisinungaling ka. Halos ngumiti siya doon. Kailan mo nalaman ang tungkol kay Bea? Mga 10 minuto pagkatapos kong dumating. Mayroon siyang tingin na iyon. Alam mo iyon. Ang nagsasabing kinukwenta niya ang .net worth mo. Iyon nga. Uminom pa si Marco. Ginuogel kanya 3 linggo na ang nakalipas. Nag-ukol ng oras sa pagbabasa tungkol sa mga hotel mo. Sinabi ko sa kanya na iba kang Ramon Diaz. Sinabi kong nahihirapan ang kapatid ko. Between jobs, nabubuhay sa savings. Bakit? Dahil nagsiselos ako. Dahil mayroon kang lahat at wala ako.
dahil mas madaling gawin kang maliit kaysa aminin na ako ang maliit. Sa wakas, naging matapat siya. Ang Scotch ay may paraan ng paggawa niyan sa mga tao. Wala kang wala, sabi ko. Mayroon kang nanay. Mayroon kang respeto ko bago ngayong gabi. Mayroon kang potensyal na masyado kang takot gamitin. Respeto ko, past tense. Tingnan natin. Lumapit si Sari, dala ang kanyang tablet. Mr. Diaz. Sinusubukan ng mga Valmonte na umalis nang hindi nagbabayad. Tumingin ako sa pintuan kung saan si Jason, sabik na tubusin ang sarili, ay nakaposisyon na parang linebacker na sa wakas ay natutunan ang mga patakaran ng laro. Hayaan mo silang umalis, sabi ko. Hayaan mo silang umalis, ngunit tiyakin mo na alam ng lahat na umaalis sila nang hindi nagbabayad ng kanilang bill. At Sari, kontakin mo ang reporter na pamangkin na iyon sa The Times. Sigurado akong magugustuhan niya ang isang exclusive tungkol sa financial situation ng tita niya. Ngumiti si Sari. Ito ay ang uri ng ngiti na nagpapaisip sa malalakas na lalaki sa kanilang mga pinili sa buhay. Nagawa na po, sir. Sobrang interesado siya. Tila, ginagamit niya ang pangalan niya sa loob ng maraming taon nang hindi niya alam, hindi siya masaya. Sinubukan ng mga Valmonte na umalis ng may dignidad, ngunit mahirap maging marangal kapag ang mga telepono ng lahat ay nakatutok sa iyo at may live stream ng iyong walk of shame. Sinubukan ni Bea ang huling gambit, huminto sa harap ko na may mukha na akala niya ay mapang-akit, ngunit mas mukhang may allergic reaction siya. Ramon, maaari tayong mag-ayos. Tayo lang dalawa. Maaari kitang gawing napakasaya. Masaya na ako. Mayroon akong 47 hotel, isang kahanga-hangang nanay, at simula ngayong gabi, bumalik ang kapatid ko. Ano pa ang posibleng maialok mo? Karanasan, bulong niya. Umusad si Marco. Pinahinto ni Bea. Tigilan mo na. Tapos na. Humarap siya kay Marco nang may bilis na makakapagpa-impressed sa isang cobra. Tapos na, wala kang kuwenta. Isang nobody na may nobody na kapatid. Ginagawan lang kita ng pabor. Tama ka, sabi ni Marco ng kalmado. Ginagawan mo ako ng pabor. Ipinakita mo sa akin kung ano ang hindi ko gusto. Kaya, salamat doon. Sinampal niya si Marco ng sapat na malakas para marinig ng lahat, ngunit sapat na mahina para mas nakakainsulto kaysa masakit. Si nanay ay lumitaw mula sa wala na parang isang maternal ninja. Sa 4411, kailangan niyang umabot para harapin si Bea. Ngunit nang ginawa niya iyon, talagang umatras si Bea. Hawakan mo ulit ang anak ko at ipapakita ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ng nobody family na ito. Mayroon akong pera para sa piyansa at malinis na record, kaya kung magkamali, tumahimik ang silid. Pagkatapos, ay may nagsimulang pumalakpak. Pagkatapos, ay lahat ay pumalakpak. At sa wakas, ay tumakas ang mga Valmonte, nag-iwan ng utang at ang matagal na amoy ng labis na pabango. Lumapit si David na may bote ng champagne, ang maganda, mula sa aking pribadong koleksyon. Sir, dapat ba naming ituloy ang dinner service? Oo naman. At David, Comp, lahat para sa aktwal na mga bisita. Kinita nila iyon pagkatapos ng show. Na iyon, iyan. Napaka-generous niyo po, sir. Ito rin ay magandang negosyo. Bawat isa sa kanila ay ikukuwento ang istoryang ito sa loob ng maraming taon. Hindi mo kayang bilhin ang ganoong marketing. Ang party ay nagbago sa ibang bagay pagkatapos umalis ang mga Valmonte. Kung wala ang kanilang toxic presence, ito ay naging kung ano ang dapat na engagement party, isang pagdiriwang ng pag-ibig at pamilya. Nakakatawa dahil tapos na ang engagement, ngunit minsan kailangan mong mawala ang isang peking bagay upang makahanap ng isang tunay. Si nanay ay namuno sa pangunahing lamesa. Nagkukuwento ng mga nakakahiya tungkol sa amin ni Marco noong bata pa kami. Ang kuwento tungkol sa akin na sinusubukang magpatakbo ng hotel sa aming garahe gamit ang mga cardboard boxes at sinisingil ang mga kapitbahay ng 5 sentimos para sa lemonade room service ang nakakuha ng pinakamalaking tawa. Kahit noon, tungkol sa customer satisfaction, siya,
sabi ni nanay. 3 block ang tatakbuhin niya para lang kumuha ng sugar-free lemonade para kay Aling Petrang, diabetic. Nakalimutan ko iyon. Nakakatuwa kung paano ang maliliit na bagay na ginagawa natin noong bata ay naghula kung sino tayo magiging pagtanda. Lumapit sa akin si Jason muli, mukhang isang taong naglalakad patungo sa kanyang execution. Mr. Diaz, tungkol po kanina. Jason, ilang taon ka na? 23 po, sir. Nang ako ay 23, natutulog ako sa likod ng dalo office ng isang bankrupt motel na binili ko ng inutang na pera, kumakain ng cereal para sa hapunan at nagdarasal na huwag maputulan ng kuryente. Alam mo ba ang natutunan ko? Hindi po sir, na ang tagumpay ay hindi nagmamaneho ng magandang kotse. Minsan, nagmamaneho ito ng 12 taong gulang na Tamaraw FX dahil hindi na kailangang magpatunay ng anuman. Minsan, nagsusuot ito ng polo shirts sa halip na suits dahil mas matimbang ang comfort kaysa impression. At minsan, naglalakad ito sa pan-service entrance upang makita kung paano tinatrato ang kabilang hati. Naiintindihan ko po sir. Naiintindihan mo ba? Dahil kung magtatrabaho ka rito, talagang magtatrabaho rito, hindi lang nakatayo sa pintuan na parang palamuti. Kailangan mong maunawaan na ang bawat taong pumapasok sa pasukang iyon ay maaaring ang taong magpapabago ng buhay mo. Maaari silang maging isang CEO o isang guro o isang janitor, ngunit lahat sila ay nararapat na respetuhin. Ako po ba ay may trabaho pa? Tiningnan ko ang bata. Bata siya, hangal sa paraan na lahat tayo ay hangal sa edad na 23, ngunit hindi masama, nagkakamali lang at ang kamangmangan ay maaaring ayusin. Probation, 3 buwan. Magtatrabaho ka sa bawat departamento sa hotel na ito kusina, housekeeping, maintenance, lahat. Matututunan mo ang bawat trabaho mula sa ilalim. Kung malampasan mo iyon, kung gusto mo pa ring magtrabaho sa hospitality, pagkatapos magkuskus ng mga inidoro at maghugas ng plato, pag-uusapan natin ang hinaharap mo. Nagliwanag ang mukha niya. Salamat po sir, hindi ko po kayo bibiguin. Nabigo mo na ako. Ang tanong ay kung gagawin mo ulit. Tumayo siya ng tuwid, tumango at umalis ng may layunin. Siguro ay magtatagumpay siya. Siguro ay hindi. Ngunit lahat ay nararapat sa pangalawang pagkakataon na maging mas mahusay kaysa sa kanilang pinakamasamang sandali. Lumitaw si Marco sa aking tabi. Mas matino na pagkatapos ng pinilit na pagpapakain ni nanay ng appetizers at tubig. May utang ako sa iyo na paumanhin, sabi niya. Ilang? Sa totoo lang, ilang paumanhin at mga 1.7 milyon na utang na hindi mo hiniling na bayaran ko. 1.9 milyon. Ngunit sino ang nagbibilang? Ikaw. Tila. Ako ay isang negosyante. Ang pagbibilang ang ginagawa ko. Tumayo kami roon, pinapanood si nanay na nagpapakita ng isang sayaw mula sa 60s na nagpatawa sa lahat. Kinuha niya ang DJ booth at pinatugtog ang mga Motown hits, ginawang parang isang wedding reception, ang aking formal na conference room kung saan talaga nagkakagusto ang lahat sa isa't isa. Gusto kong magtrabaho para sa iyo, sabi ni Marco, bigla. Hindi. Hindi lang ganoon. Gusto mong magtrabaho para sa akin dahil nahihiya ka at wala kang pera at pinanood mo lang ang pagputok ng iyong engagement. Iyan ay mga kakila-kilabot na dahilan upang kumuha ng trabaho. Kung gayon, ano ang magagandang dahilan? Inisip ko iyon. Pinapanood si Jen na nagko-coordinate sa service staff. Nang may kahusayan na nagpapatunay ng kanyang promotion. Kahit na ginawa ko ito dahil sa paghihiganti puso. Layunin, ang pagnanais na bumuo ng isang bagay, ang pagpayag na magsimula sa ilalim kahit na kapatid ka ng may-ari, lalo na dahil kapatid ka ng may-ari. Kaya ko yan. Kaya mo ba? Kaya mo bang magtrabaho para kay Jen na pinanood mo akong ipromote? Kaya mo bang sumunod sa mga utos ni Migs sa kusina? Kaya mo bang maglinis ng mga silid para sa housekeeping? Tahimik si Marco sa loob ng mahabang sandali. Oo. Kung nangangahulugan iyon ng pag-aaral ng natutunan mo, kung nangangahulugan iyon ng pagiging isang taong makakabuo nito sa halip na isang taong humihingi lang ng tulong, 6 na buwan, sabi ko.
6 na buwan. Bawat departamento, minimum wage, kasama ang tips, walang espesyal na pagtrato, walang magsabi sa sino man na kapatid kita. Magtrabaho ka, pataas o mag-wash out ka. Iyan ang mga tuntunin. Deal. Inilahad niya ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakipagkamay ako sa kanya. Lumitaw si Sari, dala ang kanyang tablet. Muli, may coordinate siya sa kanyang telepono. Sa nakalipas na 1 oras, ang ekspresyon na nakukuha niya kapag nag-orchestrate siya ng isang bagay na komplikado. Mr. Diaz, naayos ko na ang lahat ng hiniling mo. Wala akong hiniling sa kanya na nangangahulugan na kinuha niya ang inisyatiba. Ito ang dahilan kung bakit siya sulit sa kanyang gold-plated business cards. Ang article ng The Times ay lalabas bukas ng umaga, front page ng style section. Ang reporter na pamangkin ay sabik na lumayo sa kanyang tita. Iniimbestigahan din niya ang kanilang nakaraang mga scheme. Mahusay. Gayun din, ang iba pang mga pamilya na na-scam ng mga Valmonte ay nakontak na. May group lawsuit na nabubuo. Mas mahusay pa. At huminto siya para sa effect. Ang mga ex-fiancé ni Bea ay nagsimula ng isang Facebook group. Mayroon na itong 37 miyembro, 37. 4 na beses lang siyang na-engage, tila marami siyang practice rounds. Talagang tumawa si Marco doon. Ang unang tunay na tawa na narinig ko mula sa kanya sa buong gabi. Ang party ay tumagal hanggang 2 ng umaga. Hindi ang formal, isinaayos na party na plinano ng mga Valmonte, ngunit isang bagay na organic at tunay. Sumali ang staff na sa wakas ay tapos na sa shift. Naglabas si Migs ng kanyang gitara. Ang asawa ni Jen ay dumating kasama ang kanilang sanggol at agad na kinamkam ni nanay ang bata. Idineklara ang sarili bilang honorary grandmother sa lahat ng wala pang 30. Alam mo ba kung ano ang nakakatuwa? Sabi ni Marco. Nalasing na ngayon sa pagiging magkapatid kaysa sa scotch. Hindi ko naman talaga siya nagustuhan. Si Bea, kahit sino sa kanila, ang mga fiancé, ang mga girlfriend, ang buong parade ng mga babae na mukhang maganda sa papel ngunit nagpaparamdam sa akin ng kawalan sa personal. Patuloy ko silang pinipili dahil akala ko iyon ang hitsura ng tagumpay. Ang tagumpay ay mukhang si nanay na nagtuturo sa buong wait staff ng electric slide. Lumingon kami upang panoorin ang aming 68 taong gulang na nanay na nangunguna sa isang conga line sa conference room habang humihingi ng respeto si Aretha Franklin sa mga speaker. Kailan siya naging masaya? Tanong ni Marco. Palagi siyang masaya. Naging masyado lang tayong bobo. Para mapansin. Lumapit si David na may panghuling tali para sa gabi. Kahit na comp ang pagkain ng bisita, ang bartab mula sa mga taong umorder ng premium liquor sa buong gabi ay nangangahulugang talagang kumita kami mula sa sakuna. Sir, may isa pa pong bagay. Gustong i-book ng Ginoo mula sa Table 12 ang kasal ng kanyang anak dito. Sabi niya, ang sinumang makakayanan ang mga Valmonte ng may ganoong class ay nararapat sa kanyang negosyo. Sinong Ginoo? Si Judge Patterson po, sir. Federal na korte. Ngumiti ako. Bigyan mo siya ng family rate. May family rate po tayo? Mayroon na tayo ngayon. 20% off para sa sinumang nakasaksi ngayong gabi at hindi tayo idedemanda para sa emotional distress. Tumawa si David at umalis upang tapusin ang deal. Lumitaw si Sari muli. Sa pagkakataong ito ay sarado ang kanyang laptop at wala ang kanyang profesional na maskara. Mukha siyang pagod ngunit kontento. Tulad ng isang taong nanalo lang sa isang marathon na hindi nila sinanay. Sa tingin ko, iyon na ang lahat, Mr. Diaz, maliban kung may kailangan pa kayo. Tiningnan siya ni Marco. Talagang tiningnan siya sa unang pagkakataon sa buong gabi. Ang galing mo, alam mo ba yan? Namula siya. Si Sari, na humarap sa mga corporate lawyer at galit na shareholder nang hindi kumikibo, ay namula dahil pinuri siya ng aking unemployed na kapatid. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi, sabi ni Marco.
Iyan ay higit pa sa paggawa lang ng trabaho mo. Iyan ay art. Mapaghiganti. Magandang art. Marco, babala ko. Ano? Pinupuri ko ang assistant mo sa kanyang profesional na skills. Profesional, dagdag ni Sari. Ngunit nakangiti siya. Talagang pinag-uusapan pa rin nila nang lumayo ako para hanapin si nanay na ngayon ay nagtuturo kay Jason kung paano mag-foxtrot habang ipinapaliwanag na ang pag-alam kung paano sumayaw ay mahalaga para sa sinumang lalaking gustong seryosohin. Napakabuti ng ginawa mo ngayong gabi, sabi niya sa akin nang matapos ang kanta. Ipinakita ko ang family drama sa harap ng mga estranghero at sinira ang engagement ng isang mag-asawa. Ipinakita mo ang katotohanan at pinrotektahan mo ang kapatid mo mula sa isang pagkakamali na sisira sa kanya. May pagkakaiba doon. Meron ba? Umabot siya at hinaplos ang pisngi ko sa parehong paraan na ginawa niya noong 7 taong gulang ako at nag-ipon ng aking allowance para bilhin siya ng regalo sa kaarawan. Ramon, gumugol ka ng maraming taon sa pagbuo ng mga hotel na nakalimutan mong bumuo ng mga tulay. Ngayong gabi, nagtayo ka ng isa pabalik kay Marco. Mas mahalaga iyon kaysa sa lahat ng 47 properties na pinagsama. 40. Pagwawasto ko. 40 pa rin. Ang Boston deal ay sa susunod na linggo. Tumawa siya. Siyempre, ang party ay sa wakas ay natapos habang nagsisimula ng sumikat ang araw. Nilinis ng staff ang lugar ng may kahusayan ng mga taong dumaan sa mas masahol na sakuna kaysa rito. Sina Marco at Sari ay nag-uusap pa rin, lumipat mula sa profesional na paghanga patungo sa pagtalakay sa kanilang paboritong mga restaurant. Si nanay ay inampon si Jason bilang kanyang bagong project. Pinipilit na kailangan niya ng tamang pagsasanay sa etiquette kung magtatrabaho siya sa hospitality. At ako, tumayo ako sa lobby ng aking hotel, pinapanood ang pagsikat ng araw sa mga bintana na personal kong pinili siyam na taon na ang nakalipas. Ang parehong kan lobby kung saan ako idinirekta sa service entrance, ilang oras lang ang nakalipas. Lumapit si Manang Jen na may tasa ng kape. Inihanda eksakto sa gusto ko. Wala kaming alam na kayo ang may-ari, sabi niya ng tahimik. Akala lang namin, talagang dedicated kayo sa customer service. Magiging mahalaga ba iyon? Inisip niya iyon. Hindi. Palagi kayong mabait. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa mga titulo. Nang dumating ang morning shift, kumalat na ang balita. Bawat empleyado ay tumango ng may respeto, ngunit hindi ng may takot. Nakita nila akong tumayo para sa kanila, at iyon ay nakakuha ng isang bagay na mas mahalaga kaysa takot. Loyalty. Lumitaw si Jason sa isang bagong uniforme, handa na para sa kanyang unang shift sa housekeeping. Mukha siyang takot, ngunit determinado. Mr. Diaz, gusto ko sanang sabihin, huwag mong sabihin. Ipakita mo, madali ang mga salita, mahirap ang trabaho. Ipakita mo sa akin na natuto ka. Tumango siya at nagtungo sa kanyang bagong assignment. 3 buwan ng minimum wage. At maruming trabaho ang magpapabago sa kanya o sisira sa kanya. Alinman sa dalawa, matututunan niya kung ano talaga ang tungkol sa negosyong ito. Sa wakas ay nagpaalam si Marco kay Sari pagkatapos magpalitan ng mga numero para sa profesional na networking na walang sinumang naniwala. Natagpuan niya ako sa pasukan ang pangunahing pasukan sa pagkakataong ito. Kaya magsisimula ako sa Lunes. Magsisimula ka sa Lunes. 6 A.M. Kitchen prep, kasama si Migs. A6A, AIM. Seryoso? Ang tagumpay ay hindi natutulog, kuya. Umunat siya, ngunit tumango. Hoy, Ramon. Salamat para ngayong gabi. Para sa mga utang. Para sa hindi pagsuko sa akin kahit na sumuko na ako sa sarili ko. Kapatid kita. Iyan ang ginagawa ng pamilya. Kahit na ang pamilya ay isang idiot. Lalo na kapag ganoon. Sumali si nanay sa amin at tumayo kami roon, ang 3 natitirang Diyas, pinapanood ang paggising ng syudad. Sinimulan namin ang gabi na bali-bali at magkahiwalay. Ngunit sa paanuman, sa pamamagitan ng kaguluhan at paghaharap, natagpuan namin ang aming daan pabalik sa isa't isa.
Alam mo ba kung ano ang moral ng istoryang ito? Tanong ni nanay. Huwag makialam sa mga may-ari ng hotel, suhestiyon ni Marco. Laging suriin ang mga financial records ng isang tao bago engage. Alok ko. Hindi, sabi ni nanay, inilink ang braso niya sa amin. Ang moral ay minsan, kailangan mong dumaan sa service entrance upang mapahalagahan ang pangunahing pintuan. At minsan, ang mga taong pinakamahalaga ay ang mga naglilingkod, hindi ang mga pinaglilingkuran. Tama siya. Siyempre, kadalasan ay tama ang mga nanay. Habang naglalakad kami patungo sa aking dolly sa taong gulang na Tamaraw FX, na ipinarada ko ng may pagmamalaki sa owner's spot, inisip ko ang lahat ng mga aral ng gabi tungkol sa paghusga at pagtatangi, tungkol sa pamilya at pagpapatawad, tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng tunay at peke, maging yaman, pag-ibig o respeto. Makakabawi ang mga Valmonte, marahil, makakahanap sila ng bagong mga marka, bagong mga scheme, bagong mga paraan upang magkunwari na mas higit pa sila sa kung ano sila. Ngunit ang lahat ng naroon ngayong gabi ay maaalala. Sa bawat pagkakataon na makita nila ang isang tao na tinataboy dahil sa kanyang kotse o damit o edad, maaalala nila ang may-ari ng hotel na naglakad sa pan-service entrance at lumabas na nagmamay-ari ng buong gusali. Maalala ni Jason habang nagtatrabaho siya sa bawat departamento, natututo na ang respeto ay kinikita sa bawat antas. Maalala ni Marco habang binubuo niya ang sarili niya mula sa simula, hindi na sa aking anino, kundi nakatayo sa tabi ko. At ako, maaalala ko na minsan ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang binuo mo ng semento at bakal, kundi ang muling binuo mo ng pagpapatawad at pag-ibig.